Dalangin po namin, Panginoon, the Lord, tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, Panginoon, lahat po ng ang aming ihanda mo, ang aming puso, ang aming buhay sa pakikinig mo ng salita mo, Panginoon. Palakasin mo ang aming loob, Panginoon, sa panahon na nangihina po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, yung salita mo ay may dalang pagpapala, kagalingan, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Marami pong salamat. Be with us for the rest of this day. In Jesus' name, everybody say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa. Araw muna po tayo. Sa magandang umaga again sa ating pamilya sa buong Life Giver Church. So, bago tayo magsimula, meron lang tayong tanong. Pinanghinaan ka ba ng loob? Pinanghinaan ka ba ngayon ng loob? Sino rito yung pinanghinaan ng loob? Pumunta ka dito, pero parang feeling mo pinanghinaan ka na ng loob. Parang feeling mo susuko ka na. Diba? Diba? Sabi nga, let us that. Sabi ng Bible, let us that don't give up. Huwag tayo sumuko sa paggawa ng kabutihan. Kasi alam natin, at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So huwag po tayo sumuko kasi alam natin na may gagawin po ang ating Panginoon. So today, pag-uusapan po natin ang pinakamagandang subject po sa Biblia, ang pinamagatang the strong and courageous. Sabi nga natin, strong and courageous. Maging matatag at malakas. Sabi nga doon, trusting God's promise in the time of transition. O pagtitiwala sa pangako ng Diyos sa panahon ng may mga pagbabago po sa atin. So, magandang umaga again. A third hour moment in history ng ating pag-uusapan ngayon about transition, uncertainty, and promise of God. So, sa Joshua chapter verse 1 to 9. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Josue 1 hanggang versikulo 1 hanggang 9. So, they captured God's commissioning of Joshua as a new leader of Israel. And after death of Moses, so it both personal word to Joshua and communication to the people of God. At even now, ay pag-usap ang Panginoon sa magitan ng kanyang salita. So sabay-sabay po natin yung basahin. Sabi niya, after death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun. Sabi niyo, Moses aid o servant. Moses, my servant is dead. So sinabi ni God kay Joshua, sabi niya, Moses, my servant is dead. Now then, you and all the people, get ready to cross the Jordan River into the land I'm giving about to give them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, from the great river, the Euphrates, all the Hittites, country to the Mediterranean Sea and the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. So verse 7, be strong and very courageous. Sabi mo sa katabi mo, be strong and very courageous. Sabi niya, be careful to obey all the laws my servant Moses gave you. And do not turn from it to the right and to the left. So huwag kang lilingon sa kanan o sa kaliwa. Sabi doon, meron ba rito, palingon sa kanan, sa kaliwa? Meron yata. So, that you may be successful wherever you go. Sabi niya, be careful, mag-ingat po tayo sa pagsunod sa kanyang mga salita. Bakit po? Sabi doon, so that you may be successful wherever you go. Di ba sabi niya, magiging matagumpay ka daw, kahit saan ka daw pumunta, kapag iningatan mo daw ang maingat kang sinunod ang salita mo ng Panginoon. Kasi salita ng Diyos yan eh. Di ba sabi sa Biblia, kapag sinabi ni Lord, may purpose siya. Ibig sabihin, merong dating sa buhay po natin.
Diba, sabi nga, kung iingatan po natin ang salita ng Diyos, sabi po doon, sabi na, you may be successful wherever you go. Kahit saan ka pumunta, magiging matagumpay ka. Sabi niya, keep this book of the law. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi niya, I have not commanded you, be strong and courageous. Sinasabi niya ito ulit-ulit. And do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Palapakan naman natin sa Tagalog. Amen. So, sa Tagalog, ito po yung rendition sa mabuting balita. Basahin nyo lang po sa Bible ko. Sabi doon, verse 1, pagkamatay daw ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun. No? At lingkod ni Moses, sabi niya, patay na ang lingkod kong si Moses. Kaya sabi niya, nung panahon na yan, kinausap si Joshua, sabi ni God kay Joshua, anak, patay na si Moses. Ngayon, umanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupain ibibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Verse 4, ito ang magiging hangganan ninyo. Sa ilaga ay kabundukan ng Lebanon at sa timog ay disyerto. Sa silangan ay malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng Eteo hanggang sa dagat ng Mediterranean. Walang makakagapi sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Sabi niya, sasamahan kita gaya ng pagtubay ko kay Moses. Hindi kita iwan, hindi pababayaan man. Amen. Verse 6. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayan ito, sa pagsakop nila sa lupain ibinigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Amen. Sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay kay Moses. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, magtatagumpay ka saan man magpunta. Verse 8. Verse 8 na lang, diba? Verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Sabi niya, huwag mo daw kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Paggulay-gulayin mo yon araw at gabi upang matupad ang iyong at ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sabi doon, huwag mo daw kaligtaan basahin ang salita ng Diyos. At sabi doon, tandaan mo ang bilin ko. Pagpakatatag ka at lakas mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Sabi ng Panginoon sa atin ngayon, kinakausap tayo ni Lord, sabi niya, huwag kang matakot at mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Diba mo? Naiintindihan mo ba? Sabi niya, sasamahan ka daw ng Panginoon saan ka raw magpunta. Pero bago tayo magsimula, kita muna natin yung story. Let us remember where the Israelite, yung anong nangyari sa Israelite. Unang-una, may kita natin, sabi niya, my servant is dead. Moses is dead.
And Moses, the great deliverer, no? Isang leader ng Israel. So si Moses, the great shepherd, deliverer, prophet, has died. Nung panahon na yan, alam naman natin yung kwento. Sige, mo natin yan, ano? Dino natin, no? Sabi na, alam naman natin yung kwento. Kasi Moses, diba, nilid niya ang maraming tao sa Diyos. Na mga prophet. So, alam naman natin, kilala naman natin si Moses. And for the 40 years, he wandered in the desert due to disobedience. Diba, alam naman natin, ang mga Israelite, they wandered for 40 years. Paikot-ikot sila sa disyerto. Kasi sabi nga, naalala ko sabi ni Bishop, kaya daw di sila dinaan sa shortcut kasi pwede daw silang papatay lahat. Diba? Kasi alam ni Moses yung geographical location nung lugar eh. So that's why bakit isang linggo pwede na sila makarating o 2 linggo pwede na silang makarating sa pinangako ng Diyos sa kanila, pero dinaan pa rin sila for 40 years kasi ang mga Israelite, alam naman natin na disobedient sila kayo. Diba? Alam naman natin sila, puro angal sila, kaya tinuruan sila ng lesson ni Lord for 40 years na paikot-ikot sila sa disyerto para alisin yung mga reklamo. Amen. So para turuan sila na sumunod sa Diyos, huwag magreklamo sa mga nangyayari sa buhay po nila. And nakikita po natin, then ngayon, namatay na nga si Moses, and the baton of leadership is passed on. Again, tayo na pala natin. The baton of leadership is passed on to Joshua. So, pinasa na ngayon sa assistant ni Moses na nagnangalang kong Joshua. And now, sabi doon, now Joshua must lead to the people of Canaan, a land with filled both promise and alam naman natin yung success. Nakikita natin doon na merong pinangako ang Diyos sa kanila. No? Binasa na yung baton. Alam natin na may kita po natin dito na kung sino nga ba si Joshua. So may kita po natin dito, sino ba si Joshua? Bakit ba siya pinasahan ng baton ni Moses? Now Joshua, ito na yung turn ni Joshua, ito na yung time ni Joshua to shine. Diba, for 40 years, alam naman natin kung ano yung mga ginawa ni Joshua. Diba, pero pwede natin tanong dito, sino si Joshua? Pero, dapat tanungin din natin, habang nag-aaral tayo, kasi yung pinag-aaralan mo siya, Lord, ano nga ba yun? Bakit nga ba siya pinisahan? Pero paano nga ba siya inandan ni God sa ministry niya? Paano ba siya tinrain? Hindi natin magigets yung kwento kung hindi natin alamin kung paano siya tinrain ng Diyos. Ready na po ba tayo? So, paano ba tinrain ni Lord si Joshua o ni Moses si Joshua para mag-lead ng napakaraming tao? So, unang-una, makikita po natin dito sa kwento sa Bible, si Joshua lead victorious battle against Amalekite. So, makikita natin, unang-una pala si Joshua o si Joshua, nilit niya sa tagumpay ang Israel against sa Amalekites. Nakitaan na ni Moses na itong Joshua na to ay mag-lead, ay magpapasahan niya ngayon ng leadership. Diba kahit sa company, naalala ko kahit sa company, sabi ni John Maxwell, change the leader and change the organization. Diba kapag pinilitan mo yung leader, magbabago yung organization. Diba kahit si ate yata, call center ata si ate, call center naman, meron kayong mga team leader. Tapos yung team leader, siyempre medyo masungit, medyo diba? Kapag napalit nyo na yung leader, diba magbabago na rin yung parang yung team leader nila magbabago din. Tama po ba? Parang magbabago din yung setup. Parang gano'n, no? Si Joshua, nakitaan niya na, sabi ko, Numbers 17:8-9, Exodus 17-9. So, Exodus. Sabi, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, kaya na kayo maliit po, punta po kayo sa Bible nyo. Kung kaya po makita sa likod yata, kaya po din na nakikita. Choose some of our men, go out to fight Amalekites. Tomorrow, I will stand on the hill with the staff of God in my hands. Wow. Sabi doon, sabi ni Moses, Joshua, punta ka doon, isa ka sa mga pinili ko para suburin yung Amalekites. Kasi ako ang gagawin ni Moses, habang uma-attack sila,
nagpipray naman siya, nakaano siya ng stop, nakaganon. Diba, nakaupo siyang ganon. Diba, nagpipray siya. Tama po ba? Nagpipray siya, si Moses, at habang nagpipray si Moses, ito naman si Joshua, bumaba na. Diba, meron siyang, binabanatan niya ngayon, yung mga Amalekites. Habang si Moses nakataas, nagpipray sa Israel, sila naman bumaba na at nakikipaggera. Pero ito rin sa ministry is about ministry. Meron siyang Aaron na umaalalay sa kanyang kabilang kamay. Meron din siyang pangalang Hur na tagdo na umaalalay sa kanyang kamay. Diba? Pero may mga Joshua kasi na frontliner sila at nangunguna sila sa laban. Naintindihan po ba? Kahit gano'n, kahit sa ministry, meron mga tao na talagang ang gift nila magdala ng mga tao sa church. Meron din may mga tao din na pastor din sila. Meron din mga tao na gifted sila. Tama ba? So pangalawa, Joshua, the servant of Moses, accompanied to the Jewish leader to the mountain of God. Ito naman, sa Exodus, sabi in Exodus chapter 24, verse 13, sabi yan, then Moses set out with Joshua his aide, and Moses went up to the mountain of God. Anong ginagawa ni Joshua? Noong habang nasa mountain si Moses, nakaabang siya doon. Inaabangan niya si Moses. Habang inaabangan niya si Moses, ina-assist niya si Moses, may dala siyang mga pagkain para kay Moses. At si Joshua, meron silang spirit of service. Itong mga Joshua na to, meron silang espiritu ng service. Yung meron silang servant heart, naglilingkod sila sa Panginoon. Di ba? It's about discipleship. Nakikita natin dito, bata pa lang si Joshua, di ba, tinuturuan na siya ni Moses. So, pangatlo, Joshua was attendant of Moses from his youth. Numbers 11:28. Number 3. Joshua was attendant of Moses from his youth. Joshua, son of Nun, was being Moses' aide since youth. Sabi niya, bata pa lang daw si Moses, magkakasama na sila. And sabi niya, who spoke up and said, Moses, my Lord, stop them. Sabi ni Joshua. And kasama niya, kasama na pala neto si Moses sa kanyang kabataan. So, sino rito minsan nun? Naalala ko lang nung youth days pa ako, 18 years old pa lang ako. So, tinanong ako ni Bishop Manny, sabi niya, gusto mo ba magpastor? Sabi niya, yes, gusto ko magpastor. At ang ginawa sa akin, pinagawak ako ng dustpan, tsaka walis. Good news ko, nakikinig si Bishop sa akin. So, nag-start ako na maglinis ng church. Dumaan ako sa process ng church. No, di ko na ikakwento lahat. No, nag-guard ako sa church. Tagalinis ako ng CR. Kaya alam mo, dapat ito sa atin, wari, papasok ko ng music, di ba? Dapat meron kang servant heart. Di ba, marunong ka rin maglinis. Marunong ka din magtumulong, di ba? Tama ba? Meron kang spirit of service. Di ba, dumaan din tayo sa process, nag-train ako bilang missionary. No, kung saan ako lang pinadala, no, sa Mindoro, kung saan, pinabadala kami. So, naalala ko lang, nung ginagawa ko ng topic na to. Tapos, biglang, naging missionary ako, coach ng church, tapos, yun, minsan po ako bilang pastor ng church. So, ang dami mga classes. Alam nyo, ganun no? Minsan, yung mga bata, yung mga youth, mag-pray tayo ng youth. Kahit, di pa nila alam kung ano yung mga ginagawa mo, pero isang araw, makikita nila yan, di ba? Isang araw, makikita nila na ganyan pala yung ginagawa ng mga leader dito, di ba? At ma-adapt nila yun. At ma-adapt nila yung mga disiplina, di ba? Ng simbahan natin. Amen mo ba? Sabi mga sa katabi mo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? O, ina-adapt na yun. So pangapat, Moses changed his name from Hosea, means salvation, to Joshua the Lord saved. Ibig sabihin yung pangalan ni Joshua in Hebrew, Yeshua, equivalent to Greek word Jesus, means Jesus saved. Sabi niya, ibig sabihin ng pangalan ni Joshua, pinalitan ni Moses, ang pangalan niya ay Jesus saved. Kaya si Jesus, meron siyang save.
savings. Hindi po kayo matatawa kasi kung matalino po ang aking mga jokes. So, Jesus saves. Kaligtasan, no? No, nagliligtas siya ng isang katapuhan. No, si Moses, pwede pala yun, no? Palitan mo yung pangalan ng isang tao at palitan mo. Kasi may naalala ko nung diniliberan siya, si Brent eh. Pangalan niya si Pastor Brent. Kasi ang pangalan niya Togs. Sino nakakilala sila Togs. Alam mo nung diniliberan siya, no, sa parang ano yata yung JA1 something yata yun. Deliveran siya. Tapos, kumbaga nagpahanapos yung karga sa katawan niya. Tapos, ano ba yung pangalan mo, Togs. Togs, sabi ng Pastor Don, balitan mo na yung pangalan mo. Pangalan mo na ngayon, Brent. Di ba, mas naging effective kasi naging pastor siya, di ba? Pwede pala yung pangalan natin, pwede pala yung mga inaasar sa atin, di ba? Negro. Di ba, parang hindi maganda, di ba? Yung mga ayaw mong pangalan natin, huwag mo na ako tawagin sa pangalan yan. Kasi pag nalarinig ko yan, parang sinusumpa na rin ako di ba? Pinalait ako. Di ba, meron ba kayong mga ganung pangalan? So, inaasar ka dati, Panghe. Di ba sa mga Pilipino, meron din pumunta. Panghe, di ba? Tapos Galis. Di ba yung mga, huwag mo na ako tawagin kasi, di ba? Diba? So, Moses changed his name from Hosea. Uy, Galis! Meron ba yung Galis sa akin? Parang may tinatawag yata sa akin. Meron talaga yung bata ko, Panghe, no? Parang kapagawa natin sa amin, uy, Panghe! No, parang magpangge yata yung pangalan niya. Kasi nung bata siya, uminom sa instruction. So, Moses changed his name from Hosea, means salvation to Joshua. Kasi gusto ni tagal maging significant yung pangalan niya. Diba? Kaya ngayon sa mga may balak pang mag-anak, at kung marami ng anak, please, padamihin nyo kung maganda. At kung hindi maganda, stop na natin. Joke lang po Okay, di ba? So, ayusin natin yung pagpapangalan sa kanila. No? So, panglima, Joshua along with Caleb nag-spy sila of the land. Only the 12 actually entered. So, maliit lang pero ang kwento ko yan. Pero pinapunta sila doon sa Canaan, tinignan nila, na sabi ng mga 12, huwag tayo, lalaki ng tao dyan. Pero sabi nila Moses, yung mga darapasa lang yan. So, meron silang positive mindset, sila Joshua. Meron silang conquering spirit, meron gusto nilang makikibera talaga. So, pang-anim, Joshua was indwelled by the Holy Spirit. So, doon, ginagayad siya ng Holy Spirit. Numbers 27:18, sabi niya, and the Lord said to Moses, take Joshua, son of Nun, a man whom I spirit of leadership, lay hand on him. No, ang Bible pala, pwede palang i-commission yan. No? Joshua was dwelled by the Holy Spirit. Wow. Pero si Joshua pala, meron pala daw spirit of leadership. Meron siyang espiritu ng leadership, paglilid ng tao. And ano pa? No, sabi niya, and lay hands on him. Lay hands on him. Lay hands on him. At sabi nga ni Paul, naalala ko, huwag tayo magpatong basta-basta ng kamay. Diba? Kasi baka maliano natin yung kasalanan sa kanila. Malipat pa. Diba? So Joshua was commissioned, Joshua was commissioned from his spiritual service to the first time to assist Moses. So dito naman, sa Numbers 27:22, Moses as the Lord commanded him, he took Joshua and had him stand before Eleazar, the priest, and the whole assembly, and lay his hands on him, and commissioned him as the Lord instructed through Moses. So, merong instruction. Sabi niya, Joshua commission. So, pinadala sila para maglingkod and to assist Moses. So, Joshua followed the Lord through. Number 8,
Joshua followed the Lord fully. Nilagay na po natin ang kanyang action, puro verses lang yan nakita ko. And not one except son of Jephunneh, the Kenizzite, Joshua son of Nun, for they followed the Lord wholeheartedly. Ito yung panahon na malapit na mamatay si Moses at pinasahan siya ng anointing yung Moses. At si Joshua, sabi niya, and the Lord commanded and follow wholeheartedly. Sabihin pala, ang pagsunod sa Panginoon, hindi half-heartedly. Diba? Pero wholeheartedly. Buong puso ka talagang susunod sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? And number 9, Joshua was the second time replaced Moses. So pinalitan niya na, ito na yung panahon na pinalitan niya na si Moses bilang leader ng Israel. And the Lord gave this command, son of God, be strong and courageous, for you will be bring Israelite into the land I promised them. And I myself will be with you. Dito na po, pinangakuha na ngayon si Joshua ni Lord na magpakatatag ka. Lakasan mo yung loob mo, for you will be bring the Israelites into the land I promised them. On oath, I myself will be with you. Why Joshua prepared God for ministry? Sige, subukan naman natin tanungin, bakit ba si Joshua ay hinanda ni God sa ministry niya? Nagagawin niya sa Panginoon dahil si Joshua po ay maglilig ng 2 milyong tao. Lipat niya natin. Tela. So si Joshua po ay maglilig ng sabi ni Joshua, task consists of leading more than 2 million people into the promised land. Bakit siya kailangan ihanda? Bakit parang tilang natatakot si Joshua nung sinabi niya, ni God sa kanya, Joshua, lakasan mo yung loob mo. At gagawin magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Kasi si Joshua, 2 milyong tao, try to imagine 2 milyong tao ang lilig mo sa Panginoon. Marami yun, tama po ba? Pero tayo nga lang, konti nga lang, nahihirapan pa tayo, di ba? Sabi nga ng research, ang pinakamahirap na trabaho, yung naglilig ka ng tao. Tama po ba? Kasi maglilig ka ng tao, hindi ba iba ugali ng tao? Tama po ba? So, alam na natin, di ba dito mga bossing, di ba? Pero tayong mga nalilig na tao, iba-iba ng ugali yan. Pero si Joshua, nakita naman natin, alam natin yung kwento ng Israel. Napakatigas ng ulo ng tao ng Israel. Yet, talagang natatakot siya. Piling ko natatakot siya dito. No, si Joshua natatakot siya because 2 million na tao ang inilig niya sa Panginoon. Di ba meron niya sa atin na 1 million member? Na 1 million member na nationwide. Hindi madaling mag-lead ng isang simbahan, di ba? O isang malaking gawain. Kasi iba-iba na iba-iba na mga problema ng tao. Diba? Tama ba? Amen po ba? So that's why si Joshua po, hinanda ng Diyos para mag-lead ng Israel. Amen po ba? Alam po, natututo tayo. Alam po naman nasusulat natin. So, 3 important things about Joshua, the leadership of Joshua. Number 1, pinangako sa kanya ng Diyos, God's promises are our foundation. So, God's promises is our foundation. Sabi niya, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid, Moses, my servant is dead. Now then, you all the people get ready to cross the Jordan River. At yung biro din yung magkukross sila sa Jordan River, alam ko ito, napaliwanag na natin ito nung bagong New Year. Diba malakas yung malakas yung tubig, yung ano ng tubig. So kapag gumanon ka, iwa pati bato. Diba? Kumbaga parang aano rin pati bato. Pati mga karawain nila aano rin. Pero sabi ni God sa kanila, maganda ka. Ito the land I about to give them to Israelites. So nakikita natin dito, mayroong pinaghahanda si Lord sa atin. Ako ba? Sabi ni Lord, meron sa atin, get ready to cross the Jordan River. In their life. Meron kang tatawirin Jordan River. Amen. Meron kang tatawirin na nakaharang, matagal na nakaharang sa'yo.
na kailangan matawid mo yan. Kasi pag natawid mo yan, makasolve mo lahat ng mga tanong mo sa buhay. Then I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Kinakabahan na siya, sabi ni Lord sa kanya, then may pangako sa iyo. May pangako ako sa iyo. Sabi niya, lahat ng tatapakan ng paa mo, ibibigay ko sa iyo. Wow! Sa atin, di ba, Filipino context, pag nakatapak ng ng iba, di ba, oy, bless it, jackpot! Pero iba kay Lord, yung paa pala natin na anointing, di ba? Pag tinapakan mo pala, sinabi mo na, eto Lord, akin tong lugar na to, di ba? Akin tong campus na to, di ba? Akin tong government na to, di ba? Yung mga tao dyan, di ba? Akin tong community na to. Diba, tinatapakan mo pa lang, binibigay na sa iyo ni Lord. Sabi niya, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Sabi niya, panghawakan natin to. Yung pangako na to. Diba? Eh, sabi niya, ano man yung tapakan ng yung paa. Sabi niya, pag agad ibibigay sa iyo ni Lord. Your territory will extend from the desert to Lebanon, from the great river and the Euphrates, all the Hittites. Yeah, country to the Mediterranean Sea in the west. Sabi, no one will be able to stand against you all the days of your life as with Moses. So I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Sabi nga ng Bible, sino ang lalaban sa iyo? Diba? Kung kasama mo ang Diyos. Diba kaya lakasan mo yung loob mo? Alam mo ba kasama mo si Lord? The tangible presence of God is with you, pero natatakot ka pa rin. Amen. Kaya huwag kang matakot. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. No, ang daming verses sa Bible na nagsasabi, huwag tayong matakot. Kasi ang espiritu ng takot hindi galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Di ba sabi niya ng Bible, di ba ang espiritu ng takot ay hindi galing sa Kanya. Pero anong binigay niya? Pag-ibig, kapangyarihan. Tama po ba? Kaya alisin mo yung takot sa puso mo. Sabi nga natin, bye-bye fear. Diba? Alisin na natin yung takot natin. Huwag kang panghinaan ng loob, kasama mo si Lord. Amen. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Sabi niya, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin yung Diyos. Amen. Palapakan naman natin si Lord. Ano natin kasama natin yung Diyos? I will never leave you nor forsake you. Diba dahil si Joshua, nag-assist siya kay Moses for many years. And he lived well prepared to take over the leadership of the nation. Alam niya na eh. Di ba pinakita natin kanina sa survey natin kung paano hinanda si Joshua ni God. Hindi lang siya basta-basta pinasahan. Ang ginawa sa kanya, hinanda siya. Para kapag ready na siya, di ba? Alam ni Moses na ready na siya, maliliit ang 2 milyong tao kay Lord. Sabi nga, change in leadership of the nation, change and leadership are common in many organizations. Di ba, katulad natin yan, bago na naman yung mga natin, senador, konsihal, di ba, mayor, congressman, etc. Di ba? Tingin natin, may pagbabago kayong mangyayari sa Pilipinas after natin bumoto. Parang wala, parang wala sumasagot. Parang silent say no, di ba? Pero ito, no? Sabi nga ng Bible kasi ng Bible, si Lord yung naglalagay, siya rin yung nag-aalis. Diba, whether masama yung leader na yun, o hindi nilalaw ni Lord yun, ay yung sovereignty ni Lord. Diba? Inaalam niya yung mga ganong bagay. Sabi niya, change in leadership of the nation and change the leadership at common kahit mga organization. Di ba, mas tagod kahit sa mga, sabi natin, company, even sa church, even sa tagod negosyo, that this doesn't happen unless new leader are trained. Kahit sa di ba, kahit sa
tawag doon yung mga kila kuya, kila Sir Roland. Doon, ano mo tawag sa atin sa company yung networking, di ba? Pag wala kang leader na train, wala, di ba? If you are inspired to be a leader, learn from others. Kung gusto mo daw maging leader, learn from others so that you will be prepared when opportunity comes. Sabi nga, huwag tayong maghintay ng oportunidad. Tayo yung gumawa ng oportunidad. Tama po ba? Amen. Sabi niya, paano magiging concrete ang foundation po natin? Number one, we need a confirmation. Si Joshua alam niya, di ba, ginamit ni God si Moses para sa isang konfirmasyon na siya ay maglilid ng maraming tao sa Diyos. Mahirap kumilos pag hindi clear. Tama po ba? Pag hindi clear yung gagawin mo, mahirap kumilos. Tama po ba? No? Wala kang gagawin, hindi mo alam kung anong gagawin, hindi malinaw sa'yo, walang instruction, walang confirmation. Kaya dapat may confirmation, may back-up ng mga pangako ng Diyos. Kasi kay Moses ay kay Joshua, meron siyang mga pangako ng Diyos na sinabi sa kanya. Sabi niya, sasamahan kita. Di ba, kahit anong gawin mo, lakasan mo ang loob mo. Di ba, pag mabigat na yung situation ng buhay po natin, kapit tayo sa pangako ng Diyos. Amen. Ulitin ko, kapag mabigat na yung situation ng buhay natin, kapit tayo sa mga pangako ng Diyos. Magbasa ka ng Bible, hanapin mo yung mga pangako ng Diyos. Pag-usapan natin yung mga pangako ng Diyos sa Biblia. Di ba na hindi kailanman napapako? Ayun yung pangako ng Diyos. Sabi niya yung pangako ng Diyos ay hindi napapako kailanman. Amen. So, whether either make or break in. Kaya kailangan, di ba, yung pangako ng Diyos, sinabi ng Diyos sa'yo, iuwin ko yung pamilya mo, dadalhin ko sa simbahan, maniwala ka. Yes. Sinabi ko, itong tao na to, makakilala sa kanya, makakilala yan sa kanya. Amen. Makakilala yan sa kanya. Hanap ka ng confirmation kay Lord. Subukan mo bukas sa ngayong week, itong week, assignment sa ating church. Subukan mo mag-fasting and ask God for God's promises to your life. Magulat ka kung ano yung pangako sa iyo ng Diyos ang nangyari po sa iyo. Amen. Subukan mo fasting at maghanap ka ng pangako ni Lord. Before you pray, before you fast, ask God doon na mga salita niya for instruction o confirmation sa buhay mo. Amen. Sa ulitin ko, kapag mabigat na yung situation mo, kapit ka sa mga pangako ng Diyos. Alam mo ba na mayroon 8,000 promises yung Bible? Diba na pwede natin panghawakan? Ang problema sa atin, tinatamad tayo magbasa ng Bible. Amen. Diba? Tinatamad tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa po, letter B, calling. Sabi nga, pag may calling, ang ibig sabihin, may mission na ipapagawa sa Lord. At kung may mission, meron din mga pangako ang Diyos, babak-apang ka ng pangako ng Diyos. Naalala ko lang, meron mga religious leader na nagpapagawa ng templo nila. At magugulat ka, yung templo nila nagagawa. Yung church nila nagagawa. Kasi alam ng Diyos, meron silang pangako. Diba? Tama po ba? Pag si Lord tumawag sa iyo, ibig sabihin, sasamahan ka niya. Amen. Therefore, pag may pangako ang Diyos, may panawagan siya sa iyo. Kung may panawagan siya sa iyo, meron siyang pangako sa iyo. Amen. Sabi mo nga, may pangako si Lord sa iyo. So, letter C, character. So, God is hindi interested si Lord kung sino ka. Interested si Lord. Hindi rin interested si Lord kung ano yung mga ginawa mo. Si Joshua prepared by God to lead 2 million Israel para baguhin yung character niya. Alam natin, hindi naman perfect si Joshua. Meron din siyang mga pagkakamali sa buhay. Pero, ginamit pa rin siya ni Lord para ihanda, para mag-lead ng tao na napakaraming tao na yun. Kaya nga sabi, we are human beings. Human being muna tayo bago tayo maging human being. Patandaan natin na hindi basta-basta ibibigay ni Lord ang bagay na hindi ka pa handa. Amen. Hindi ibibigay ni Lord yan kapag hindi ka pa handa. Sabi niya, be prepared in season and out of season. Importante lagi kang handa para pag dumating na yung takdang panahon, handa ka na. Amen. No?
Sabi nga, may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang season. Diba? Pero si Lord pa rin, di ba, ang nagko-confirm po sa atin. So, sabi niya, God reaffirm His promise to Joshua. Sabi niya, every place that natapakan ng yung I will tread upon, I will give it to you. Diba? Ito to covenant. It's about the covenant. So, hindi lang pala to pangako ni God kay Joshua, pero nung panahon pa ni Abraham, Genesis chapter 12, verse 1 to 3, it reminds us that God's mission never ends with a person. It continues through His people. Sabi niya, pagpapatuloy niya ito sa tao. Genesis chapter 12, sabi niya, the Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Sabi niya, ito pala yung sinasabi ni God sa kanya, na yung pinangako ni Abraham, at tutuparin na ngayon ni Moses. Amen. Kung ano yung pinangako ni Abraham, 1,000 taong makakalipas, o 500 taon ang makakalipas, at ang ipupulpil pala ni Joshua, yung pangako nito. Sabi niya, I will make you into the great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all the people on earth will be blessed through you. Sabi niya, sa pamagitan ng lahi mo, sabi niya, I will bless through you. So, alam naman natin sa Genesis chapter 12, diyan nilitaw ang ating Panginoong Jesus. Mababasa niyo sa Mateo 1, di ba? Kaya sa panahon po natin, we live in a world of broken promises. Tama po ba? Sige, natin lang. We live in the world of broken promises. But God's word stand firm. Diba? Ulitin ko, we live in a world of broken promises. But God's word stand firm. Marami ng mga pangako na hindi natupad. Tama po ba? Marami ng mga pangako na nabalik. Marami ng pangako na hindi natupad. Pero yung salita daw ng Diyos ay mananatili yung pakailanman. Ano sabi ng Bible? Diba, heaven and earth will pass away, but the word will remain forever. Yes. Sabi niya, mawawala yung ganda mo. Mawawala yung bahay mo. Mawawala yung yaman mo. Mawawala yung kung ano meron ka. Pero yung salita ng Diyos mananatili pa rin. Magpakailanman. Amen. Sabi, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. We live in the world of broken promises, but God's word stands firm. We may be like Joshua, we may be stepping into the unfamiliar territory. Sana nga natin nila. Katulad ni Joshua, di ba? Pinapago tayo ni Lord sa panibagong unfamiliar sa atin na mga teritoryo. Ano pwedeng teritoryo? Ano pwedeng mga teritoryo? Pwedeng bagong trabaho. Diba? Amen. So, pwedeng bagong trabaho. Sina-challenge ka ni Lord para magkaroon ka ng pananampalatayang umakbang sa mga bagong trabaho. Or bagong role na gagampanan mo. Pwedeng sa business, company mo, pwedeng sa pamilya mo. New roles to stepping into unfamiliar territory. Pwede rin ba yung territory natin is about unexpected season? Yung mga hindi natin inaasahan season ng buhay po natin. Di ba? Katulad po sa mga mag-aasawa, unexpected. Magkakaroon ka ng anak. Tama mo ba? Magkakaroon ka ng pamilya. Magbubuhay ka ng anak. Di ba? So, unexpected season. But God promised unto us. Sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Sabi niya, natatakot ka ngayon sa bagong season ng buhay mo. Di ba, sa bagong nararamdaman mo ngayon, sabi ni Lord, hindi kita iwan at hindi kita papabayaan. Amin po ba? Sabi niya, hindi kita iwan at papabayaan. Sabi niya, everything happened for a reason, for a purpose. Diba? Lahat na nangyayari po sa atin ay merong purpose. Amen? Tanungin natin ang sarili natin, what promises from God do you need to hold on to today? Ano ba yung mga pangako ng Diyos na kailangan kong panghawakan?
Meron ba tayong mga pangako ng Diyos na kailangan natin pangawakan ngayong umaga? Amen. Amen. Amen po ba? Pangawakan ko na. Sabi mo nga sa katabi mo, pangawakan na. Amen. No? So ano yung number one? God's promises are our foundation. Amen. Pundasyon natin. Kaya please, magbasa tayo ng Bible, no? Para yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga, meron po akong assignment, challenge sa atin. Subukan mo mag-pray. Pas, hindi ko kaya mag-fasting, nag-iinom ako ng mga gamot. Subukan mo mag-gising ka ng maaga, mag-pray ka, at magbasa ka ng Bible. Tapos, pangawakan mo yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Amen. Amen po ba? Lord, mahugulat ka, yung mga pangawakan mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Amen. Pangalawa po, so God's presence give us courage. So yung pangako ng Diyos, binibigyan niya tayo ng tapang at lakas ng loob. Kaya minsan nararanasan natin parang marami tayong nararanasan na kakaiba sa buhay po natin. Pero hindi natin alam na dyan yung presensya ni Lord. Inaantayin na lang tayo lumapit sa Kanya. Sabi niya 3 times, God tell Joshua, be strong and courageous. Sabi niya, magpakatatag ka. Amen, no? Magpakatatag ka at doon palakasin mo yung loob mo. This is not about self-help. It's about source of courage. It's divine presence. Sabi niya, the Lord your God is with you wherever you go. Sabihin yung sinasabi dito ni God, sinasabi pala dito ni God, is about God's presence, is about covenant. The covenant na yung na yan sa'yo ni Lord, hindi yung conditional. Ibig sabihin, hindi ka mag-de-depend sa perfection mo, pero sa faithfulness ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi niya is divine sovereignty, substitute for many human responsibility. Okay, meron naman kay God's sovereignty, pero meron din human responsibility. Kaya sabi ni Diyos, exercise natin yung faith natin. Di ba, yung promises ni Lord, mga believers, kailangan natin mag-action. Sabi niya, number 1, an encouragement of God's word. Sabi niya, be strong. Be strong, sabi niya, courageous. Kailangan may encouragement tayo palagi ng salita ng Diyos. Kasi walang ibang magpapalakas ng loob natin, ng buhay natin, kundi ang salita ng Diyos. Tama po ba? Lahat naman yan nakalagay sa Bible. Sabi niya, kahit ano yung quote natin, makikita mo, lahat po yan nagpapalakas ng loob mo natin. Sabi niya, be strong and courageous because you will lead these people into the land I swore to their ancestors to give them. Sabi niya, be strong and very courageous. Sabi niya, laging sinasabi ni Lord, paulit-ulit. Alam niyo ba, pag sinabi sa Bible, paulit-ulit o 3 beses, ibig sabihin, meron siyang gustong bigyang diin sa atin. Diba? Meron siyang gustong iparating sa atin. Amen. Kaya nga sinasabi ni Lord sa atin ngayong umagang ito, 3 beses na sinasabi sa atin ngayong umagang ito na magpakatatag ka at palakasin mo yung loob mo. Huwag kang matakot kasi kasama mo ako. Amen. Sabi niya lagi niya sinasabi, no, nakita ko, Greek word, in the Greek word ng be strong is kasab, means to be strong, maging matapang. Pero yan, manib, sabihin, lalaki ka talaga. Matikas ka talaga. Alam mo, nakakita ka ng lalaki na matikas. Ikaw si Tito Mike, no? Pag nakita mo si Tito Mike, talagang manly na manly yan, no? Tito Vince, natin, si Sir Roland, si Tito. No, si Kuya, no? Si Kuya, yung asawa ni Ate Lea, no? Yung mga mains natin. Actually po, no, gusto ko lang po, sasabihin po sa inyo, magkakaroon pala tayo ng men's fellowship sa church. Kaya lang natin ang ating provision ni Lord. Sabi niya, strengthen, pinapalakas. Ang ibig sabihin pala ng strong, pinapalakas ka ni Lord. Diba? At ang strengthen, means establish or firm. 45. Obstinate or mighty, malakas. Ay pala ibig sabihin ni Lord sa kanila, sabi ni God sa kanya, uy, kailangan mo magpakatapang Joshua. Kailangan matikas ka. Kailangan
matibay ka. Bakit? Maglilit ka ng mga tao. Di pwedeng leader ka tapos di ka matapos, di ba? Amen. So, bakit? Sabi ng Bible, 3 times daw. Tingnan natin. 300 times. In the Old Testament, binanggit yung wisdom. Try to imagine, 300 na beses. Tapos, sinabi ito ng Diyos sa atin na magpalakas. Na doon magpakatatag tayo. Huwag tayo sumuko. Sabi nga natin sa katabi mo, huwag kang sumuko, kapatid. Lag mo naman, kung meron kang asawa, lag mo lang. Sabi, huwag tayo susuko, mahal. Huwag tayo susuko, mahal. Sabi mo, sige. No, yakapin mo yung asawa mo, sabi mo, akbayan mo, sabi mo, huwag kang susuko, mahal. Sa mga yun, sabi mo, huwag kang susuko. Nagsusuko, sir. Huwag kang susuko. Maraming naman yung tindahan. May mga asawa lang, ha? May mga partner lang. Patay. Okay, ano? So, ang alawa, sabi niya, be courageous. No, tinignan ko rin na ang ibig sabihin pala nito is be brave. Showing courage, strength in the face of danger. Di ba kaya sinabi ni Lord, be brave. Sabi niya, maging matapang ka. Sabi niya, malakas, matapang. Hindi pwede kapag nandiyan na yung kalaban, umaatras ka. Di ba? Sabi niya, face of danger, of difficulty, and adversity. And adversity. And ano pa? Adversity. Diba? Ano pa? It involves facing fear. Diba? Sige nga natin. Facing fear. So yung pagiging brave pala, kailangan pala natin harapin yung mga takot natin. Ano yung mga takot natin? Overcome anxiety. Wow. Overcoming anxiety. Kailangan natin pagtagumpayan yung mga iniisip natin na hindi pa naman mangyayari pero iniisip mo na. Paano pa ganito? Paano pa ganyan? Kailangan harapin mo yan. And to take action. Pangalawa, stand up for oneself for others. Defend against threat or injustices. Pangatlo, enduring challenge. Magtuloy-tuloy ka kahit alam natin nasasaktan ka. Alam natin nahihirapan ka, magtuloy ka. Sabi mo sa akin, magtuloy ka. Tuloy ka. Bravery means physical bravery. Facing physical danger, confronting emotional challenge. Sabi nga, meron daw tayo emotional quotient and intelligent quotient. Kailangan palakasin natin yung ating emotional. No, kasi sa panahon ngayon, grabe, di ba? Ang daming dumadaan sa depression, di ba? Ang daming nakakaranas ng mga matitinding challenge sa buhay, di ba? So, pangalawa, moral bravery. Standing up for one's value. Meron kang value. Ano ka tayo doon? Meron kang value. May moral value ka. So, ayun yung unang-una, encouragement of God's word. Sabi ni Lord sa kanya, be strong and courageous. Pangalawang letter B, an advancement of God's territory. Sabi niya, the Lord, I about to give them. Means, sinasabi pala dito yung pinaka-central theme pala ng book of Joshua is about, o yung Pentateuch, o yung 5 book of Moses is about the land. Sa Genesis pala, tinutukoy doon, yung unang-una pala, Genesis chapter 1, tinutukoy pala ng author yung is about the land. Sabi niya, yung land na tinutukoy sa Bible, yung tinutukoy na rito ni Moses yung promised land. And Joshua lead to the people of inheritance in the land of promise. Kailangan maitawid sila doon para ma-restore ang kanilang relationship sa Kanya. So meron din pangako ang Diyos na advancement of God's territory. Sabi niya, land I am about to give you. Kapag binasa pala natin yung Pentateuch, is about the land, conquering the land. Pinag-uusapan pala dito yung lupa na pinapangako ng Diyos sa kanila. Kaya pala pag binasa natin yung Exodus, di ba? Bakit sila pinapaalis ng Diyos sa Egypt?
Kasi meron silang lupang pupuntahan. Tama mo ba? Bakit nireserve ni God yung panahon ni Joseph? Diba, for 400 years doon, nandun sila sa lupa na yun, sa Egypt. Yung pala, dadalhin pala sila sa lupa pinangako. At si Joshua, pinangako sa kanya, pinasa naman sa kanya responsibility. Saan sila papunta? Sa lupang pinangako ng Diyos. It's about the land. Genesis is about the land. The land of promise, the promised land. It's about the promised land. Because land, di ba, about sa mga lupain na pinapangako ng Diyos po sa kanila. In the New Testament, it's about eternity. Sabi niya, may bagong langit. Heaven and earth. New heaven and new earth. Letter C. Doon, ulit yung number 1. Recap lang natin. Number 1. God's promises are our foundation. Pangalawa, God's presence give us courage. Binibigyan tayo ng tapang. So, letter C, an assurance of God's presence. They assure of the presence of God. Sinabi pa nga ni God sa kanila eh. Now, God uses personal name. Actually, the Hebrew word Yahweh, hindi si Yawa. Iba yung Yawa eh. Tsaka Yahweh. Yahweh. No, si Yahweh. Yung matinding assurance ng promises ng Diyos. Diba? Sabi niya, kasama mo siya. Sabi niya, the level of your preparation is the level of your harvest. The level of your preparation is the level of your victory. Kaya isa sa pinakamatinding pangako ni Lord na sinabi ni Lord na sasamahan ka niya, ano man yung dinadaanan mo sa buhay mo. Amen. Sabi ni Lord, sasamahan kita sa trabaho mo, sasamahan kita sa pamilya mo, sasamahan kita sa buhay mo. Amen. Sasamahan kita sa business mo. Sasamahan kita ano man yung pinagdadaanan mo. Sabi nga natin yung prayers, naalala ko lang, sabi niya, when you go to the room, sabi niya, punta ka sa room. Shut the door and Heavenly Father will see you. Sabi niya, yun yung nakakita sa iyo. Sabi niya, sasamahan kita saan ka man magpunta. Sabi ng Panginoon. Kaya mga courage is not absence of fear, but obedience in the face of fear. Diba? Courage is not absence of fear, but obedience to face of fear. Harapin natin. Meron ba kayo kinakatakutan ngayon? Sabi niya, harapin po natin. Diba? Kung meron sa atin natatakot, i-guide natin sa pagsunod sa Diyos. Sabi niya, obedience in the face of fear. Harapin natin yan. Ano man yung pakiramdam mo ngayon, nararanasan mo sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa buhay mo. Sa mga youth, mga emotional, di ba? Distress. Alam mo ba, maraming mga youth ngayon, emotional distress sila. Kasi pag sinabihan silang I love you, totoo sa kanila yun, di ba? Pag sinan sila, kumain ka na ba, totoo sa kanila yun. Para sa kanila, di ba, seryoso na sila. Sa atin wala eh, di ba? Nalala ko yung youth pa ako, di ba, nung nag-meet up kami, GM pa lang, you know? Tanyan, sabi niya, ano tayo, mag-meet tayo sa Marikina. Nung nakita na namin yung babae, takbuhan na kami. Diba? Kasi uso parang di mo pa alam nakikita, wala pong Facebook eh, di ba? So, yan lang yung magkakaburuan. Diba? Pero ngayon, iba na eh. Pag sinabing I love you, totoo sa mga youth eh. Diba? Pag sinabing kumain ka na ba, okay na yun sa kanila. So, when we cast ahead is greater than our abilities. We don't look inward, look upward. Ano daw? We don't look inward, sige, doon natin. Look upward. Kapag mabigat na daw, kapag ang gawain ay umaharap ka sa malaking inaharap sa ating mga, huwag tayo tumingin sa ating kakayanan, sabi sa Tagalog. Kundi tayo tumingin sa loob, tumingin tayo sa itaas. Tingnan, sabi natin, tingin tayo sa taas. Diba? Hindi kay Lord, si Lord. Hindi sa isabi natin kay Lord. Diba? Tingin ka kay Lord. Kapag nabibigatan ka na sa situation mo, wala kang ibang titingalain kundi diba? Look upward. God. Amen. Wala pa naman natin si Lord. Kaya mo ba kayo? Parang nandito na kayo. Tapos ano pa? Next.
So, your strength is not in yourself. Sabi na ang iyong lakas ay wala sa iyong sarili. Tama po ba? Sabi rin yan sa Bible eh. Di ba wala yung lakas mo, hindi yan galing sa iyo, kundi galing yan sa Diyos. Ngunit, nasa iyong tagapagligtas. Look to your Savior. Sabi niya, yourself, not in yourself, but in your Savior. Go back to the cross. Kung nahihirapan ka na, balik ka sa cross. Alalahanin mo kung paano mo na-encounter si Jesus Christ. So, gusto ko lang po yung mga sino pa hindi pa nakapag-live retreat. So, subukan po natin, magkaroon tayo ng live retreat sa July. So, come join us. Sila Ate Shobe, mag-join yan, no? Come join us in our live retreat. No, paano lang sila. I will never kasi no? Dito yan sa Woodbridge. Hindi po yan dito sa Woodbridge kung para mag-graduate. Yun. Okay po ba? Tingin tayo sa tagapagligtas natin. Kapag nahihirapan na daw tayo, saan tayo titingin? Yun, sa taas. Kay Lord, sa Diyos. Kasi wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. Tama po ba? Sino nagbibigay? Ang Diyos, di ba? Sino nagbibigay ng kalakasan sa atin? Gabay sa atin sa bawat araw, kundi ang Diyos. Sino nagbibigay ng ganda sa atin? Ng success sa atin? Ng trabaho sa atin? Ang Diyos. Tama po ba? Sino nagbigay ng asawa sa atin? Parang wala rin sumasagot. Si Lord, tama po ba? Diba sabi sa Bible, binigay ng Diyos ang asawa. Diba? Ay, tinako. Diba? Parang kaya dito yung service ko, yan. Hindi pala tayo yung service. Tama yung service ko. Okay? So, ayun. Unang-una, God's presence gives us courage. So, number 3, God's word must guide our way. Diba? Ayun yung nagagabay sa natin, mga daan natin, direction natin. Sabi niya, this the central, verse 8, the central, this book of the law shall not depart from your mouth, but shall meditate on it day and night. So sinasabi rito, yung itinatali o God ties yung tagumpay ng isang buhay na nabaon sa salita ng Diyos. Nakabaon. Di ba? Nakarely sa salita ng Diyos. Kaya ngayon pagsunod natin sa kasulatan ay hindi isang legalismo o legalism. Ito ay isang tugon ng pananampalataya natin sa paghahayag ng salita ng Diyos. Sabi niya, God's word must guide our way. Means to give you direction. Sabihin, ang salita po ng Panginoon ang nagbibigay po sa atin ng direction sa buhay. Kaya nga, we don't know what to do. We must pray and seek God's word. Di mo na alam kung anong gagawin mo. Ang gagawin mo, manalangin ka at mag-seek ka sa salita ng Diyos. Amen. Hanapin mo ang mga salita po ng Diyos ay yung magagabay po sa atin. Sabi ni Moses doon yung law. Basahin mo na natin yan. Keep this law of the always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Amen. Sabi niya yung law means 5 books. Sabi niya yung Torah, yung sinasabi niya yung Torah means the 5 book of Moses. Sabi niya magiging matagumpay ka pala. Ang susi pala ng pagiging matagumpay sa buhay ay pag-rely natin, pakikinaig natin sa salita po ng Diyos. Kaya ngayong meditation in ancient times, hindi lang nila binabasa yung reading text. Usually, sinasabi nila yung buong, kasama yung lips nila, sinasabi nila yung day and night. And continually, sabi niya, to read with thoughtfulness. Means talagang pinag-iisipan ng mabuti, malalim na pagdilay-nilay ng salita mo ng Diyos. Sinasabi natin, John 3:16, sinasabi natin, from God so loved the world. Lagi nila yung sinasabi, kaya nga sinabi, lagay mo sa mo, lagay mo sa bahay mo, sa damba ng bahay mo, kung saan ba, para lagi mo maalala ang salita ng Diyos. At part of the scripture, syempre, ay ito yung mga main spiritual dish or spiritual food ng mga naglilingkod sa Kanya. Kasi nung araw pa pala, talagang yung mga tao, meron silang quiet time kay Lord. Diba? Meron talaga silang devotion. Paano natin masasabi na meron talaga silang devotion kay Lord? Sige, umpisahan na natin. Unang-una, Job chapter 23 verse 12. Sabi ni Job sa kanila, I have not departed from the commands of my lips.
I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. Amen. Sabi niya, ginagawa kong treasure yung salita ng Diyos more than daily bread nung araw. Nung araw ko nung 80s, naalala ko yung 90s, hindi sila magbubukas ng TV hanggang hindi sila nagbabasa ng Bible. Tama ba? Ngayon, dapat ganun gawin natin. Hindi tayo magbubukas ng cellphone habang hindi tayo nagbubukas ng Bible. Alam na yan siya. Sabi niya, I have treasured my words of His mouth more than my daily bread. Sabi niya, inaabangan ko yung mga sasabihin sa akin ni Lord kasi para pagkain yun sa araw-araw. Amen. Ganun pala paano pa pala ni Job, no? Sabi nila dyan, sabi na, yung salita ko, yung salita ng Diyos ay tinitreasure. Pangalawa, yung Psalmist. Psalms chapter 1, Psalms 1, 1-3. Sabi niya, blessed is the one that does not walk in the step of the wicked, or stand in the way of the sinners, or to sit in the company of mockers. Sabi niya, pinagpala daw yung mga tao hindi lumalakad sa ating lakarin ng masama at hindi nakikitayo sa daan ng mga makasalanan at hindi nakikiyupo sa company of mockers. Ano pa? Verse 2. But those delight in the law of the Lord, who meditate on His law day and night. Sabi niya, pag nilay-nilayan daw natin ito, araw at gabi. Kaya pansinin mo yung mga kanta ngayon sa kanta noon, nakita mo biblical sila, diba? Kaya gusto ko yung mga kanta noon, sila Don Moen, yung mga integrity music. Kasi may mababasa mo sa Bible yung mga sinasabi nila, diba? Said was the bonda. Yung mga nasa Bible nila. Sabi niya, that person is like planted by the streams of waters, yield its fruit and season. Kaya nga yung mga taong may salita ng Diyos, hindi nagdadry. Amen. Eh sabi niya, whose leaf does not wither, whatever they do, prosper. Sabi niya, lahat daw ng iisipin niya, lahat daw ng gagawin niya, ay pagpapalain. Diba? Ganun yung pag meron kang word of God. Isipin mo, ako nung naging Christian kasi ako, ay bago ako maging Christian, hindi ako nag-aaral. Tama ko ba? Hindi ako nag-aaral. Pero nung naging Christian ako, bumasok sa isip ko, mag-aaral ako ulit. And sabi niya, whatever they do, they prosper. Di ba ganito, yung nangyayari sa'yo ngayon, di ba? Sabi niya, lahat pala nangyayari ng yan. Lahat ng iniisip mo, mangyayari yan. Basta kalooban ng Diyos. Lahat ng mga plano mo, mangyayari yan. Sabi niya, whatever you do, they prosper. Amen. Amen po ba? And ano pa? Psalmist, then ano pa? Jeremiah. When words came and I ate them, they were my joy and the heart's delight. For I very learning your God. Pag nakakain na daw siya ng salita ng Diyos, nakakaramdam daw siya ng joy and my heart delights. Kaya ganun tayo minsan, ganun yung mga kwento natin. Alam mo, sis, kapag nakatin ako ng Sunday, kumpleto na araw ko. Kasi, di ba nagiging masaya ang puso ko pag nakakarinig ako ng mga salita ng Diyos. Sabi niya, ito daw yung magbibigay ng joy sa'yo. Sabi niya ni Jeremiah, you were my joy and my heart's delight. Amen. Hindi na po ba? Sabi niya, kapag nakakarinig pala tayo ng salita ng Diyos, panatag yung loob natin. Di ba nagiging masaya tayo kapag kumakain tayo ng salita ng Diyos? And every Sunday is the day of the Lord's Day. Of course, of the Lord speaking to us. Diba? Pinapakain natin ang spiritual natin. Amen. So ano ba? And siyempre si Jesus Christ. Sabi niya, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me to finish the work. Sabi niya yung pagkain daw ni Christ, hindi kaldereta, hindi adobo, diba? Ano pa? Hindi chop suey, hindi ano. Diba sabi niya my food is to do the will of the Father. Sabi niya yung pagkain ko ay hindi agad ang gawin ang kalooban ng Diyos na naging sa amin. Ay ang pagkain dapat natin, higit sa mga pagkain, amen. Yung gawin natin yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, amen. Yung sinasabi ng Diyos sa ating buhay, amen. Dapat masabi natin, Lord, my food
is to do the will of my Father. Parang hindi kaya natin yun. Kaya ba natin? Sabi niya, and to finish the work. Sabi niya, matapos ito yung pinapagawa mo sa akin. Amen. Ano pa? Sige ba, sabihin pa natin sa verse. Yan, sabi ng psalmist, I have hidden your word in my heart that I not sin against you. Sabi niya, ibinaon ko ang salita sa aking puso para hindi ako magkasala. Sabi niya, pag meron ka pala ng salita ng Diyos, di ba mahirapan kang kabagsakin ng tao? May salita ka ng Diyos eh, tao ko ba? Noong ancient times, ang pagtatago ng mga kayamanan sa lupa. Pero sa panahon natin, bawal na sa lupa kasi hukayin yan, di ba? Hukayin ng kagad. Pero hindi, no, the creation, sabi ng Bible, sabi niya, I treasure your word in my heart so that I not sins against you. Ano pa? Meron pa yata, no? Sabi niya, the word is a lamp to my feet and a light to my path. Sabi niya, yung salita mo ay lahat para ng aking paa. Sabi niya, means direction. Sabi niya, a light on my feet. In Bible times, literal, meron silang nilalagay nila yung lampara sa paa nila. Para yung lalakaran nila, hindi sila malalaka. Kasi nung panahon ng Biblia, di ba, puro ba ito? Di ba? At yung light sa kanila means blessing. Yung dark sa kanila means curse. Nung araw, kapag wala kang lampara, mahirap kayo eh. Wala kayong ilaw, wala kayong kuryente, mahirap kayo. Nung araw. Pero pag meron kayong ilaw, masagana buhay mo. Sa kanila yun, in ancient times. Ngayon, pag meron kang kuryente, mahirap kaya ako may kuryente. Diba? Nung Bible times, pag wala kang ilaw, mahirap ka. Amen. Sabi niya, it gives direction. Nagpapaliwanag ng dadaanan natin. Nagpapaliwanag ng direction sa buhay po natin. Kaya nga sabi, meditate, something is, alam mo yung ano, yung, ang tawag dito yung, tawag yung kambing, di ba? Pagka inunguya niya yung, ano, inunguya niya yung dahon, di ba? Tapos dinuduraan, nilalapag niya ulit yun sa lapag, tapos kakainin niya yan, 3 beses. Mga 3 beses siguro. Tapos duduraan na naman niya, kakainin na naman niya ulit. Duduraan na naman niya, kakainin. Tapos pangatlong kainan niya, lulunogin niya. Meron din sa meditation, di ba? Katulad din ng pag-meditate. Di ba? Pinagdilihan natin, iniisip natin kung gaano kabuti ang Diyos, hanggang mailagay na natin sa puso natin. Amen. Amen. Sabi mo nga, nandiyan ka pa ba? May aga lang sa mo. Di ba, tayo ba ay, di ba, tayo nagbubuklat ng salita ng Diyos? Alam niyo po, sa isang in a world, in a distracted age, we must return to meditation. Di ba, sa panahon na sobrang distracted na yung mundo, pwede kang pumunta sa bundok, magnilay-nilay ka sa Diyos. Pwede kang pumunta sa tahimik na lugar, kung saan, dati doon magbibigay, doon kalawit, natagalit dito. Nabubulan lang. Nag-aali pa naman sa kagalit. So, nakita niyo pag-aliw ka, gano'n sa Diyos, ba? Nag-meditate ka. So, kaulayaw, yun, kaulayaw mo lang. Magbibigay ka sa mga ginagawa. No, sa mga katulad sa mga hubin sa sarap doon, yung pagka dumadaan ka, naglalakad ka, nag-jogging ka, no? No, walang nakakaano na, ang dami mong naisip, very healthy, di ba? Ay, alam mo, marami namang bagay dito sa lugar natin. Pwede hindi ka naman kailangan gumastos eh. Punta ka lang sa Woodbridge. No, magnilay-nilay ka doon. Punta ka sa mga bukid. Mag-isip-isip ka lang mabuti bago ka mag-desisyon, di ba? Sabi nga, pag magulo ang isipan, huwag ka mag-decide. Naman ko ba? Hayaan mo, guide ka ng Word of God. Sabi dapat tayo bumalik sa pagdilay-nilay, hindi lamang pagbabasa ng banal ng kasulatan, ngunit hayaan natin basahin tayo. Let the Word of God read us. Ngunit hayaan natin bubugin tayo ng salita ng Panginoon sa mga desisyon natin, sa mga mahalagang aspeto ng buhay natin. Hindi namulong si Joshua kung wala itong mga ito, yung salita ko ng Diyos. So, sa pagtatapos natin, in Joshua 1:9, chapter 1, verse 1 to 9, is the just Asian history.
Ilang to yung mga nakaraang mystery. It's about call us to be courageous. Sabi mo nga, tinatawag ka ni Lord para maging matatag ka. Kaya anong gagawin natin? Tayo, number 1, magtiwala ka sa mga pangako ng Diyos. Trust God's promises. Pangalawa, lumakad at mahukay ka sa presensya ng Diyos. Pangatlo, sundin natin ang salita ng Diyos. So, tapos na po tayo. So, tanong lang, where God is calling you to step forward with you? Saan ka ba tinatawag ni Lord para magbang ka sa pananampalataya? Ano ba yung Jordan River mo na nakaharang pa rin sa'yo hanggang ngayon? Gusto ko sabihin sa'yo, He is with you. Diba, kasama mo ang Diyos. He is with you and be strong and very courageous. Tayo po ay tatayo, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Okay lang po tayo, Giver Church, tayo po ay umabot sa ating Panginoon. You walk upon the waters wherever you
Ikaw, dumadaan ka sa mga pagsubok. Piling mo, i-give up ka na. Piling mo, susuko ka na. Tao man, sa isang situation. Gusto ko sabihin sa'yo, kapatid, nakasama mo ang Diyos. God said to you, be strong and courageous. Do not be afraid and discouraged. For the Lord your God is will be with you wherever you go. This is the comforting message of God sa ating congregation. The Lord is with us wherever we go. The Lord is with us wherever we go. Lord, salamat po. So pangako mo, Panginoon, hindi mo lang ito pangako, pero covenant. Yes, Sa amin, nasasamahan mo po kami sa ano kami magpunta. Nasamahan po kami, ano man may mga pinagdadaanan. Kapatid, alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo ngayon. Alam niya yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Alam niya yung mga silent battle mo. Alam niya yung mga nangyayari sa buhay mo. Gusto ko sabihin sa'yo, kapatid, na He is with you. Be strong and courageous. Huwag kang matakot. Huwag kang mangaba. Isasamahan ng Diyos ang kamay mo. Alam niyo po, sabi ng Biblia, James chapter 5, verse 16, therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ang panalangin ng taong magaling na naglilingkod sa Panginoon ay makapangyarihan at epektibo. Mahanap ka ng partner mo, kapatid, mapalakasin mo siya. Encourage one of us. Sige, encourage one of us. Pag-pray mo yung kasama mo. Pwede mo kayo pag-pray mo ng mga kapatid natin. Sige, pray for each other. Pray. Panalangin yung bawat isa. Sapagkat maraming na dapat, sabi ng Bible, encourage one another. As you do, laking lang. May mga kalitaan kami, Panginoon, Lord God. Lord, kahit na
kami. Lord, ano na yung spirito namin, kanina, Lord. Yes, Lord. Salamat. We need you every day in our lives, Panginoon, Lord God. Lord, yung pag-alamin kami, yung mga tinawag mo sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Alala po namin, ikaw, by your name. Holding close to His side, with love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way. There seems to be a way. He works in ways they cannot see. Worship natin si Lord. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Fire all the way, the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way. Oh, God will make a way, but there seems to be no way. He's working ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. He will make a way. Taas natin yung kamay natin, Lord. Lord, He will make a way for us. Whatever situation, Lord God, na naranasan po namin, Lord, make a way. Lord, hold our hands. Lord, palakasin mo ang aming kalooban, ang aming puso. Humayaan, Panginoon, tumalikod kami sa iyo. Humayaan, Panginoon, nawalay kami, Panginoon. Kainin kami ng sistema ng mundo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa salita mo, Panginoon, nagbigay sa amin muli ng buhay, ng pag-asa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, maraming pamilya ang aming matutulungan sa pagitan ng Life Giver Church. Pero Lord, mabibigyan sila ng bagong buhay, Panginoon. Lord, hindi namin sila matutulungan sa financial. Pero matutulungan namin sila, Panginoon, sa paglago sa spiritual. Lord, dalangin po namin, marami pong mga pamilya magkaroon muli ng bagong pag-asa. Pagpalain ng bawat pamilya, Panginoon, nandito, kabataan na nandito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa pamilya ng Life Giver Church. Pinapalago mo po kami, pinocomfort mo po kami, ginagabayan mo po kami, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, kapag kumabay, Panginoon, sa amin sa buong linggong ito. Marami pong salamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Kaya natin si Lord. Sa mga tatanong mo, pinabless sa mga Yes. No? Salamat po. Salamat po. Taas po natin ang ating kamay. We will go to benediction. Taas po natin ang ating kamay bilang pagtanggap ng biyaya po mula sa Panginoon. Sabi, every good gift comes from above. Sabi, may the good Lord richly bless you in your children, in your family. Amen. May keep you from falling and make stand and blemish. Amen. May
His grace work in you. May His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, soul prosper. May you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the Life giver, fellowship ends. abundance life giving. Go and sin no more. God bless everyone. See you next Sunday. Jesus love you. Well, nakapin natin ang ating mga kapamilya, asawa, kapatid, disciple, kaibigan.